Good morning guys. Kasabong sa Miss Mananaw sa aking mga followers, sa aking mga viewers dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyo Kasabong TV. Maraming salamat talaga sa inyo lahat sa pagsubaybay sa mga content kong i-upload ko sa aking mga alagang manok, aking karanasan, observation na makamit ko ang lamang sa panalo kaysa talo sa pagpili ko sa linya dahil sa manok. Ito kasabong ipakilala ko sa inyo pala. Ito na siya ang process ng white butcher at saka high action block. Yung kinukontin ko nga, na-push ko nga may palong na puti, kapatid nito, yun ang nagmana sa tinawag ko white butcher, parang white kelso lang din. Ang ama nila nito high action block. Yun ang ginagamit pag mag-entry ang kaibigan kong magsasabong, kasi doon ko kinukuha sa kanila apat ng magkapatid, parang pang dagdag sa linyada ng mga manok ko, parang i-improve. Ang ginagamit niya yung white butcher, yung kakulay sa kapatid nito, at saka yung may high action black. Yun ang pinag-champion niya pag mag-import siya ng baby. Kaya doon ako naka-interest din, kasi inalok niya sa akin parang pangdagdag sa linyada sa mga babae kong manok, parang improve talaga lalo ang mga laro, hindi nakaiwanan sa ibang nagbe-breeding ng mga manok. Kaya kumukuha nga ako ng apat, isang ganitong kulay white chocolate, at saka kung tawagin to sa amin sa Negros badugin, tapos isang puti, at saka dalawang black alimbuyogin. So, parehas lalaki ang napili ko dahil hindi ito sasabihin ng ang pagkuha ko sa kanya, hindi basta-basta makakuha kang manok doon sa kanila kapag lalo nagdiderby sila, kilalang kilala. Kapag hindi mo rin sila kakilalang kakilala, yung totoo. Ang pagpili ko nito, hindi to rigid, akong namimili doon sa pagkuha sa incubator, diol dahil nagkataon na nagpa-incubate din ako, kinukuha ko yung, kasi suki ko man din sila sa pagpa-incubate ng mga itlog na ipapisa ako doon sa kanila. Ito mga kasabay noong pinapa-incubate kong mga itlog sa babay pumisa, pagkuha ko ito din kinukuha din nila, nilalabas. Kaya pinapapili ko niya. O, nagpili ako ng dalawang puti, ito naging white chocolate, yung isang puting-puti white butcher talaga, tapos lalaki pa, tapos ito lalaki din, tapos yung dalawang itim na pili ko rin lalaki din, kasi sinabi ko man sa inyo sa pagpilatis ng manok, di old pa lang kabisado na namin yan ang maunang magsabong, dahil dito na ako mula bata ako nagbibreed ako ng manok, ay kabisado ko na ang postura sa kulay sa balahibo at di ay kaong maging lalaki o maging babae, lalo na kung sa mga linyada kong sweater, na ang sweater talaga nga pinadami ko yan, matagal ko nang ginagamit na linyada. Paglabas sa sisiyo yan, paglabas sa seal sa itlog, kung makilala ko na ang kulay kalabasan na maging babae o maging lalaki, at totoo yan. Yan ang advantage sa akin sa mga paguhan pa lang, kasi katulad nito pinapapili ako niya galing sa incubator, basang-basa pa yung iba nito, hindi pa masyadong tuyo, kinuha ko na pinipili ko, pero nagkatotoo talagang maging lalaki ang paningin ko sa kanilang apat. Yan totoo. Unang pinili ko yung may palong puti, yung white butcher na kulay talaga, sa isip ko maging lalaki, nagkatotoo. Ito rin kinukuha ko rin, puti din ito, pero naging white chocolate lang, pero naging lalaki. Sumunod ko pinili yung isa nga itim na may palong din, naging lalaki din. Tapos yung sumunod din yung isa na pikom, lalaki din. Ganun talaga. Kaya yung mga maguhan pa lang, huwag kayong magsawa, subaybayin nyo lang mga upload kong videos dito, dahil lahat na pangyayari, lahat na kaganapan na naranasan ko, na experience ko sa pag-alaga ng mga tuturo ko sa inyo, pati pagkilala sa mga sitio, na i-upload ko na sa aking mga unang mga content yan dito sa aking channel. Mayroon na yan, tinuturo ko na sa inyo para sa inyong mabaguhan lang, kasi yung mga datihan minsan magkapareha, minsan sa totoo lang magkaparehas ang paniniwala namin, ang pag-alaga namin, paggamutan at pag-alaga ng manok, pero karamihan talaga yan iba-iba ang diskarte.
Kasi bawat isa ka sabungero, bawat isa ka magmamanok, sinasabi ko naman sa inyo, kanya-kanya ang diskarte natin sa pag conditioning, pag-alaga, pagparis-paris, kanya-kanya ang diskarte natin, kanya-kanya ang kahiligang kulay. Usay mo ba sa manok? Kanya-kanya ang kahiligan natin tungkol sa fighting style sa manok, makipaglaban. Yan totoo. Pero para sa akin, sa katagal ko na rin naglaban-laban ng manok, sa sarili ko lang itong opinion ang sa akin, gusto ko sa isa pa manok nga all around, yung tinatawag ko nga mayroon siyang cutting, marunong sa angatan, marunong sa baba sa finishing. Pinaka-importante sa manok talaga nga angat siya na marunong sa finishing, kasi ang manok din iba angat na angat lang, pagdating na dapa na ang kalaban ko na pilay-pilayan lang yan, hindi na makapatay-patay, angat lang. Pag pumalo siya, gaganon muna, ganyan lang, hindi kagaya ng may finishing na madiin talaga sa baba, parang nagawalis, parang matamaan niya ang nakahiga ng manok. Yan ang pinaka-importante sa tinawag ko, o pinaka-importante sa manok, may finishing din. Yan to, kasi ang finishing ginagamit yan sa kahirapan, yung labanan na dikitan. Kahit kung walang finishing ang manok mo, hindi na makapatay-patay talaga yan, lalo na kung pilay pakpak lang, pilay tarian lang ang kalaban. Kung minsan yan matatalo ka pa kahit nakatayo yung sa iyo, kung hindi naman katabla, abutin sa oras, kasi hindi talaga umaayaw ang manok na quality tapos sa alaga, tapos lalo na kung magulang na, hindi talaga yan magpa-talo nga habang may hininga pa. Kaya ang manok, pinaka-importante, may finishing talaga. Parang maniwala kayo sa parin nagsasabi ko, manood kayo sa mga event-event, mga derby-derby, o kaya sa mga sabungan cockpit lang, sa mga 2 hits 2 hits, mga 3 win. Doon yung makita kung maglaban-laban ang kapwa, parehas mga maganda ang manok. Bira ang mapatay sa agad sa isa ka salpukan lang. Karamihan yan palitan ng palo hanggang baba yan, na gigilan, kiskisan talaga yan. Yan totoo. Maganda lang yung angat na manok talaga, sa totoo lang, kung makakuha ka agad sa angatan. Pero kung magkataon na mapilayan lang ang kalaban, pakpak lang at saka dito sa paa niya nakahiga-higa na, hindi na makapatay ang manok mo kung angat lang ang laro. Kailangan ang angat na manok i-process natin, dagdagan natin, parang i-improve na may finishing siya sa manok na linyada din, marunong talaga sa finishing. Kaya sinasabi ko sa inyo, para sa akin, sarili kong opinion, gusto ko sa manok ang all around, marunong sa taas, marunong sa baba. Yan lang, sana meron tayong matutunan sa akin ngayong umaga na ito, ngayong mga baguhan pa lang, sa pagpili ng manok, kailangan pinaka-importante, hindi lang puro taas ang laro sa manok natin, kailangan importante may finishing talaga, parang pang finish matapos na niya agad ang laban. Yan lang, thank you ulit, bukas ulit, bye bye.